tayong lahat. At saka sa bahay. Meron pong pangyayari din na pinoprovoke ako sa bahay, napatulan ko. Tapos, pinatulan ako sa trabaho, sabi ko dalhin mo sa bahay. Pero nung nagpipreach si Pastor Oscar nung last Friday, pinagpipray ko lahat, i-encourage mo yung ating Fatima na hayaan na lang. Tapos, praise God, kasi nilayo niya na ako dun sa negative na tao na yun. Wala na siya sa bahay. Nagpapasalamat po ako kasi hindi niya talaga ako pinababayaan. Tsaka hindi rin niya binibigay yung negative ko sa kaaway. Kaya praise God. Kanyang ginawa sa aming pagbabakasyon, no? Tatlong tipo yung pinagpipray ko sa kanya bago po kami nagbakasyon. Una, kung ano yung purpose niya sa aming pagbabakasyon. So, next is protection. Of course, kailangan natin ng protection. Kahit hindi tayo nagpa-travel at kahit nandito lang tayo, lalong-lalo sa pag-travel natin, kailangan ng protection. And most especially ang provision. Amen. Provision. But God is faithful. Yun lang talaga ang masasabi ko. God is faithful. Kasi hindi po biro yung itinerary namin, lalo na sa aming mag-asawa. Buti sana ko yung asawa ko, kapitbahay ko lang doon sa Mindanao. Taga Bicol pa. Kaya, lagas airline pa lang sa pa lang namin, tatlo kami, 20 mil na. Kaya, sa susunod, pag-isipan nyo, pag mag-asawa kayo, mas maigi lang magkapitbahay kayo. Diba? Hindi kayo, malalawagan niya yung kapitbahay namin. Matulad kayo sa amin. Pagod na nga, magastos pa. Tawagin ko kapitbahay. So, praise the Lord pa din. Kahit ganon, nakakapunta, the chance na makapunta sa Bicol, especially na meet na rin namin. Kasi, nag-secret marriage. Hindi, nagpakasal lang kami ng dito lang kami. So, yung uwi namin, with the parents pa yun. But so far, mababait naman po yung mga in-laws namin. Tanggap na tanggap. Wala nang ibang magawa. So, ayun. Mababait talaga yung mga mabait yung mga in-laws ko sa Bicol at ewan ko lang sa kanya. Tahin natin yung feedback niya sa akin. And then yung plans, purpose sa site ni Mark, talagang nagpapasalamat kami kasi tinaon talaga ng kapatid niya na bunso nila na nandun kami. Kinasal din yung kapatid niya. So, maraming salamat sa Diyos dahil yun ang isang purpose na ni Lord sa amin na maka-attend kami sa kasal ng bunsong kapatid niya. And then, sa akin naman, ang purpose ko, talaga makauwi lang ko is yung nanay ko, stage 3 siya, cancer. Hindi na po siguro sa pagkakalat ng iba. Bago pa po kami pabakasyon is, na siya nag-undergo na siya ng chemo. So, kanina nga, nag-chemo na naman siya And so, yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi while hanggat nandyan pa yung mga magulang natin, mahalin natin sila, mahalin natin sila, bigyan natin sila ng time, at most especially tayo naman, alagaan naman natin sa sarili natin. Praise the Lord, sa buhay ng nanay ko, siya, nung last na nakita sa ng doktor, nung 5th session niya, naman siya, 83% naman yung progress niya. Maganda yung prognosis niya sa kanyang therapy. Praise God. Kaya lang, muntik na, malapit na niya makumpleto yung isang cycle ng chemo.
So, kaya lang, masyadong matapang. Sa kanya kasi 68 na din yung nanay ko. Kaya, imbis na 6 sessions lang sa isang cycle, sabi ng doktor para hindi siya maano. Kasi si mama kasi, hindi, pagka-prone kasi sila, di ba? Lalo na sa kanyang edad. 2 beses na siyang na-hospital kasi siya, mababa yung red blood cells niya, hindi siya makatayo, pag nilalagnat, kailangan agad sa hospital. So, maraming beses yun, hospital siya, every chemo niya. Hindi naman every chemo, so, every after chemo talagang nanglulupay-pay siya, minsan hospital pa siya kasi hindi siya makatayo. Pag nilalagnat siya, kailangan itakbo agad sa hospital. So, ayun, praise God. Lang naman yan, pagka nagkikemo siya, mga 1 week, week siya niyan, but praise God, kasi our God is our healer, no? Our God is our strength. So, yun lang po ang advantage kapag yung pasyente, yung may sakit, malakas din yung pananampalataya. Amen, amen. Kasi yung nanay ko, malakas din yung pananampalataya. Hindi ko na kailangan i-encourage siya kasi kapag tinatanong ko siya kung kumusta niya, sabi niya, si Lord na sa akin, at si Lord ang magpapagaling sa akin, si Lord lang ang nagpapalakas sa akin, at kung hindi naman siya matatakot kasi sure naman na siya kung saan siya pupunta. Yun ang advantage natin mga believer. Mga nakatanggap na hindi tayo matatakot kung saan at kung ano man ang mangyari sa atin. Kasi sigurado tayo na si Lord, siya na ang nagsagot, sinecure na niya tayo. Ano mang mangyari sa atin. Kaya, as an encouragement sa ating lahat, patuloy lang tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang Diyos tapat. Hindi siya katulad ng tao na kahit hindi mo na tayo mga tao, madali tayong tumingin sa mga pagkakamali. Pero ang Diyos, pag sinabi niya pagagalingin ka niya, pag ang Diyos sinabi niya na palalakasin ka niya, i-bless ka niya, tutuparin niya kasi ang Lord hindi sinungaling. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago ang isip. Tayo, kahit magkamali tayo, ang Diyos natin ay tapat. Hindi siya tumitingin sa pagkakamali natin. Although may mga consequences, but God is faithful and God is just. So, yun lang po. Patuloy lang po tayo sa pananampalataya at naka-10 minutes yata.